another Thursday night na makakasama namin kayo muli para sa isa namang hot topic na ibibigay namin sa inyo. But, of course, hindi yan natatapos dyan dahil bukod sa hot topic, meron din tayong hot guest na makakasama today. Kaya naman, let's give it up for Lloyd Figueras! Ayan, ang aming good guest host. Ayan. So, Lloyd, syempre, nagulat ang buong Schoolmates family dahil akala nila ako na lang daw ang makakausap nila. But again, you're a new eye candy for the show. So, Lloyd, tell us about yourself. Top 3 things. Thank you, Trish, for the introduction. Pero, I just wanna introduce myself more. I am Lloyd Figueras. I am a radio broadcasting journalist, and I also love modeling and joining pageantry, and I am an independent person, Trish. Wow, iba talaga yung independent person, yung panlast niya, no? Yes. So, syempre, no? As an independent person, wow, what is something that you'd like to, kumbaga, expect from the show, no? Syempre, given na advocacy mo rin ito, youth empowerment. Yun nga, Trish, is, just like what I've said, as I join pageantry, isa sa mga focus ko sa plataforma na yun is to empower the youth. Kaya sabi ko, it's a good background for me para sa mga movements ko, para mas mapalawig pa natin and, you know, I can scatter what I am aiming sa ganitong uri ng plataforma. Kaya at Schoolmates, sabay-sabay na makipagkwentuhan sa amin dito lamang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, sa karapatan, sa kalayaan. Schoolmates, we know that social media is really part of our daily lives. Halos hindi na nga daw maalis sa atin yung mga phones dahil nga daw, isa na to sa mga source of entertainment natin kung saan we can watch short videos at syempre, naging source na nga rin daw ito ng information so that we can stay in the loop sa lahat ng mga trending topics online. And syempre, Trish, speaking of trending, marami-rami na tayong napapanood na iba't ibang skit or prank videos sa social media. And one of it, isa sa rin sa mga napanood ko, is yung mga pranks na pinupull off nila with the challenge na may kasamang prize. Kaya marami yung kumakasa talaga sa challenge. Pero at the end of the day, di nila alam, prank pala yun. Oo. At syempre, marami din nga daw nag-surface na parang commentaries or even mga kumbaga clickbaits online just to generate more viewership. And it's all because we love to have fun. As Filipinos, we love to have fun. And source na nga daw ito ng entertainment sa atin, kagaya nga na nabanggit kanina. Siguro ako, Lloyd, parang isa dun sa mga interesting na nakita ko is yung nag-product launch ang isang brand ng parang bagong line of perfume na gawa daw sa mga spiders. So, syempre yung mga tao, medyo, saan to mabibili? And you think na parang Filipinos lang yung nagkakaroon ng ganong klaseng type of prank or media ad na ginagawa, no? But, marami kasing uri ng pranks. And I think most of the Filipinos right now have their own sentiments when it comes to types of pranks na can either cause chaos, disturbance, or even misinformation. So, kaya naman Schoolmates, ating hihimayin ngayon yung mundo ng mga prank videos online. Kung nasasobrahan nga ba tayo sa paggawa daw nito, and also, ano nga ba yung effect sa mga Filipino youth when it comes to dealing with these kinds of content. Yan. At kaya naman para mas mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dito, makakasama natin si Sir Mark, or let's just call him Mark. Ayan, ang ating social media expert. Welcome to Schoolmates, Sir Mark. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Sa inyong dalawa, maraming salamat. Yan. So, Sir Mark, anong pinagkakabalahan mo ngayon at anong pinaka-favorite mong meme online? Wow! Ayan, mga memes. Ayan. Well, ang dami actually. Well, I am also teaching, no? And also, yan, ang tawag nga nila sa amin ngayon, di ba, chronically online. So, right now, mga memes na nakikita ko, ang dami. Ano, yung kay Spider-Man. Yung ganon, do you like, ewan ko, did you like the thesis writing part dati nung nag-aaral kayo? Or kahit siguro grade 12 in the case ni Lloyd, no? Di ba merong meme na nakita ko recently kasi ginamit ko for a class na bakit daw yung abstract, yung intro, at saka yung conclusion, parang pare-pareho.
they sound identical, Yeah, which is yeah. actually true. No, so may yung Spider-Man meme na tatlo Yung sila. tatlo sila pointing to nagtuturoan. one What's an another. abstract and picture in the background? I found it really funny, no, and quite intellectual. Right. Tsaka maraming uri ngayon ng mga pranks or even memes online na caters to a different audience, di ba? Yung ibang pranks po kasi, nagre-resulta kasi siya sa mga nagiging furious yung scenario po kasi after. Oo. Ano po yung tingin nyo yung masasabi nyo tungkol sa mga prank na ganun, sir? Ako kasi siguro ilagay muna magkaroon muna tayo, Trish and Lloyd, no, ng context na dito sa Pilipinas na isa talaga tayo sa pinaka-immersed sa social media. Sinasabi nga, no, according to one website report, no, published noong January 2024, ang Pilipinas daw, sabihin natin, population natin around 110 million right now. No? 73% or 3/4 of that may access sa internet. Ganun na kalaki exponentially. No? Siguro, we can attribute it to COVID-19 pandemic na talagang lahat, no, classes na transfer online. Ngayon, ang dami-dami ng work from home. No? May ang dami ng mga jobs as virtual assistant na it can be done online. So, nandun na. And then, yung immersion natin sa social media, napakataas, no? According to some reports. Ulit, tayo ay social media capital daw. So siguro when it comes to that immersion, talagang hindi ka magtataka kung bakit ganun na lang yung ating affection. Masasabi ko pa, affection na talaga, no? Yung ating kagustuhan na manood ng mga videos, especially now, no, there are studies that say na we are also among the highest when it comes to watching digital video content, no, on social media. Kaya ganun na lang din. And nakikita natin mga netizens, no, ang bilis-bilis mag-react, no, as soon as you post the content out there within Naka-like agad. seconds, naka-like within agad. minutes, no? Sir Mark, may tanong din ako, and I think some curious question that we had on off-screen. How do we define a prank nga ba? And siguro nako-confuse din kasi yung mga viewers na, kapag sinabi bang prank, it's just simply to hurt someone, or what can we say as a prank content? And parang do you think na, siguro in your personal view na rin, no, pagsamahin ko na yung question, maganda bang nadudulot yung prank content online? Ako kasi for prank, no, I was thinking about it yesterday. And sabi ko, siguro kapag binabanggit natin ng prank content, kasama dyan halimbawa, no, yung gumagawa ka ng made-up scenario lang. Hindi naman siya organically. It's not a scenario that naturally happened. You constructed it, and then there are people, either with their consent or without their consent, they participate in that situation, and then merong outcome. No? There's an outcome to that situation that is your end goal. Gusto mong makuha yung reaction. For example, no, in that, di ba, may mga prank halimbawa na nagsi-CR yung tao tapos biglang gugulatin. Di ba? Prank video. Yeah. At saka, I'd like to also point this out, no, and this will reveal my age. This will reveal my age. Nagkaalaman ng age, Hindi no? naman bago tong prank. Right, Actually, yes. yung prank content, siguro ngayon, kasi napapanood na sa TikTok, no, on Facebook, on YouTube, pero hindi na to bago. No? Siguro, yung mga batang 90s dyan, hello, kaway-kaway sa inyo lahat. Di ba yung sa Wow Mali, for example? Right. No? That's one. Or Just for Gags na Just before. for Gags, yes. No? Ang dami na nitong mga prank content na ito na parang lagi naman siyang bumibenta na biglang nagsi-CR tapos biglang gugulatin. Even Ellen DeGeneres, di ba, Yes. ginagawa niya yan. So, Right. this is not really new. And so, hindi ako nagugulan na talaga may market for that. Right. No? Lalo na natatawa tayo. More often than not, siguro kung for comedic purposes lang, no, naaaliw ka, nagulat siya, akala niya may multo dun sa CR, no, biglang dumilim, ganyan, di ba? We just do things, no, we invent scenarios for the purpose of eliciting extreme reactions, I think, yun yung nakikita ko, no? But yun na nga, kung itatanong na sa atin, no, ano ba to, maganda ba to o hindi, depende kasi, no, depende if it's really for entertainment purpose lang. No, but then again, it's really hard to predict how people will react. Paano kung halimbawa senior citizen yung ginulat mo, no? Inside the bathroom, no? Paano kung halimbawa Trisha, no? Biglang inatake sa puso. What would you Nahirapan do? huminga. Ang hirap ng ganun. Ano naman po siguro yun, sir, yung in your perspective, yung impact naman po ng prank sa Filipino culture? Since sabi nyo nga rin po, madaming nagsimula ang prank, mostly Western countries. So, sa tingin nyo naman po, ano naman po yung impact nito sa Filipino culture, sir? Sa akin, bentang content talaga siya. And you know, as someone who also has his own blog, no, yung The Filipino Scribe, mababanggit ko na kapag yung video content na ganyan, na merong taong magre-react, alam mo na meron kang aabangan, di ba may caption yan lagi na, don't skip till the end. May mga ganyang clickbait, no, yung title. And so, ang nakikita natin dyan,
tututukan ng mga tao yan. And Filipinos, naturally, mahilig tayong, nadadaan tayo sa clickbaiting, no? Nadadaan tayo sa mga teasers. Kahit nga sa soap Bakit kaya? Bakit kaya, Sir Mar? Yes Do you po. think it's a cultural approach na mas susceptible tayo sa ganong clickbait? And could it be age? Like, or for example, kung Gen X ka, or Millennial, or Alpha Gen ka, iba-iba yung the way you perceive it. For me, siguro, nandun yung gusto nating ma-entertain. Tapos, yung tinatawag na Schadenfreude, yung you enjoy seeing other people experience misfortune. Nakatapak siya ng dumi. Kahit Right. prank lang pala. Ay, kung nakakain siya ng burger na merong plastic na ipis. Akala niya totoong ipis. Nakakatawa, no? Somehow, we find inappropriate fun in seeing people experience quite unfortunate circumstances. Correct. May ganyan tayo. No? Parang ikaw, bilang nanonood, ay ako hindi ako maloloko ng ganyan. Pero syempre, hindi mo naman Would you masasabi know? talaga. Oo. You really can't say no unless you're in that scenario. Right. Siguro, additional question lang din, no? And I think kay Lloyd, pareho din kami ng tanong. yes, yes. Sa tingin nyo, naaabuso ba ng mga content creators yung parang masyado ba natin minamine? Masyado may yung tendency content din ng kasi na ganun, pranking. eh. Oo. Oo, like, if you know na it's what hits, gaya nga ng sabi nyo, bentang-bentang content siya. Is there a form of abuse there? Is there something morally incorrect with having prank content online? No, what I can say right now, ang dami na kasi, I started vlogging 2011 pa, and over the years, ang dami ng, nagkaroon na nga ng label ngayon, yung content creators, no? Nagkaroon na ng label na ganyan. And it's really hard to maintain these platforms, no? If you have your YouTube channel or vlog account, no? Or sa TikTok, ganyan. Kailangan gumagastos ka rin naman specifically, di ba? Gumagastos ka for the internet, gumagastos ka for the equipment, no? Yung video recorder, yung phone, etc. So, kailangan naman maski paano, mabawi mo yung gastos mo na yun, hindi ba? Kailangan mabawi mo rin naman yung gastos mo. So, meron ding profit orientation yung ganito, no? So, alam ng mga digital creators na yan, when I upload this content, maraming matitrigger, maraming magagalit. Actually, it doesn't really have to be praiseworthy content, no? Hindi naman praise yung objective mo kahit na magalit yung audience. Basta importante, napanood nila or binasa nila yung content mo, and that drives engagement. No? It's not, alam mo naman ng engagement, no? Whether it's positive, Negative. whether it's negative, it's Yes, it's engagement. engagement. Or, you know, Yes. it's an extension of what we used to hear sa media na good or bad publicity is still publicity. So, parang gano'n na rin yung nangyari ngayon na hindi na baling nagalit sa akin. Pero sumikat yung brand ko, which Correct. we'll be discussing, I guess, in a little while. No? Yeah. Tumaas yung brand recognition ko by 100%. O sinong panalo. Which is stats pa rin naman for them. Yes. And Sir Mark, syempre, no, to barge in, and since we're talking about the effects of prank videos or this action sa iba-ibang uri ng age bracket, ngayon naman po, ano naman po yung mga misleading captions or posts online sa mga taong nakakakita nito? Yung mga ganyan, halimbawa, don't skip till the end. No? Kasi ikaw, binibitin ka, tayo gusto natin na binibitin tayo sa mga soap opera kapag kaabangan next week, pinost sa, nagsimula, pinalabas talaga tonight, no? And yung sa dulo, abangan. Abangan mo talaga bukas, kung pala mga 1 week pa bago ipakita yung eksena ngayon. Nadadala tayo sa ganyan no? And so, another thing na maganda ring ma-point out talaga, I think, no, is this, yung katotohanan na meron kasing posibleng implication yan. Buti sana kung willing participant. Kung willing participant, and when I mentioned that, no, merong informed consent na the vlogger explicitly mentioned it to the participant na merong prank lang ito talaga, you just pretend that you got shocked, no? Para merong informed consent. As a researcher, importante din yan na i-interviewin ka, i-record ito, may pipicturean ka, magagamit ito for this publication. I think dapat sa vlogging, medyo may ganung content na din Kasi think about the implications, no? Paano kung halimbawa, prank video, and you are an unwilling participant, or willing participant ka, but not all details was explicitly mentioned to you na ito pala ay kukunan ng video, ito pala ay i-upload sa TikTok, sa YouTube, no? We can have serious implication on mental health. Pwede natin isipin yan, no? Mental health and
also emotional health. Kasi paano kung may public humiliation involved, no? Nakita ka dyan, tapos, ay hindi ko akalain, pumayag lang ako kasi sabi bibigyan ako ng 500 pesos, pero yung pala, no, the content was uploaded on YouTube, napahiyan na totally. Correct. May no? emotional damage din na nangyayari. Ay, ano ba yan? Ang ano-ano naman, no? Nabubuli ka pa. Bakit siya Pwede naloko possible. nung ganyan? No? And siguro, Sir Mark, sa tingin niyo po ba, eto unpopular opinion, ang prank daw ay hindi para sa Filipino culture. Yes. Kasi nga daw, parang to us, we're more gullible, we're more susceptible to misinformation nga daw. Pero, with that kind of sentiment, do you think na there should be an imposed social media literacy for Yes. Filipinos? Yes. Kasi, iba rin yung the way you educate in classrooms Yes, yes, versus yes. how liberating it feels on the digital landscape, Yeah. diba? So, how do you think Filipinos should approach this kind of content? And is there really a need for social media literacy? Definitely. No, I've taught that subject, yung media and information literacy, for many years. And I really think na it's a good step no, na tinuturo na yan for senior high school. But if I will have my way, elementary pa lang dapat tinuturo na yan. Like, they're Because- early, they're Oo, early talaga. people, Yeah. early youngsters. Dami nagiging dependent na sa social Because media. what do you do? Yung mga magulang halimbawa, napakakulit ng anak, no? 2 years old, 3 years old. Yes. Napakakulit, pero kapag binigyan mo ng tablet, binigyan mo ng phone, manonood na lang siya ng Cocomelon, tahimik na siya. Correct. Tahimik na siya. So, yung exposure to this content, no, to commercial content, kasi di ba may ads yan, no, when they're watching YouTube. So, we really need to strengthen that. And also, for me, hindi naman ako sang-ayon na magkaroon tayo ng censorship na talagang iban yung mga prank content, no? Because for me, censorship as a whole, no, is not something that I advocate for. But maybe, para naman dun sa mga content creators natin, baka naman pwede na maging mas responsable tayo na it's okay to have prank posts halimbawa or prank videos, pero can we minimize harm? Right. Can we minimize harm to people? No, wag naman yung makakaroon ng public humiliation, no, o makakaroon ng possibility ng health risk. No, yung pagkain, merong possibility din na ganyan, no? Yung pagkain lalagyan ng plastic na ipis o dangga, no? So, syempre ikaw, at first glance, it's not readily apparent to you. Pwedeng ganyan, no? And it can really lead to extreme consequences. Now, I'd also like to add here na yung mga content na nilalagay natin on social media, on the internet, chances are, hindi yan mawawala. Diba? It stays there. You upload a YouTube video or you upload a tweet on a tweet no sa X o sa Facebook. Ganyan, chances are kahit i-delete mo, posible baka may nakapag-save somewhere. Correct. So May that's something that we have to be extra cautious about as well. Kasi paano naman yung mga siguro pwedeng unwilling, pwedeng willing participant, pero yung consequences ay Nandun na. Di na yun siya ba ay naaalis. napag-iisipan ba talaga nila? Meron ba Correct. silang siguro, for example, no, binigyan mo siya ng pagkakataon na in exchange, I'll give you this food, no? Correct. Ganyan, or a little amount na malaki na para sa mga kababayan natin. Pero naiintindihan ba niya na yung video mo na Exposure. nandiyan ka sa prank? Dito ka na makikilala. Makikilala ka dyan, maraming makakapanood. No? Correct. Kasi ako, Facebook influencer ako with 100,000 Yeah. followers or more. No? Ganyan-ganyan. Sana napapaliwanag talaga. Correct, No? correct. Yung tinatawag nga natin, informed consent on these things talaga napaka-importante. Yup. Importante. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya naman huwag kayong aalis at magbabalik pa ang Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Kanina nga ay pinag-usapan natin ang mundo ng prank videos online. At ngayon naman, makakasama natin ang isang nabanggit ko na kanina, content creator na mas kilala sa tawag na Boss Lucio. Hey, Sir Hello po, Boss. hello po. Sir Hello Boss po, yung boss. tinawag. Boss Lucio. Lucio na lang po. Oh, Lucio, ayan. So, boss pa rin yung tinawag. Hindi kasi po kaya talaga ako nagkaroon ng boss. Kasi uso yung di ba, pag hindi tayo magkakilala. boss. Ma'am, pag babae. Pag lalaki, boss. Ma'am, sir. How about ma'am, Kaya sir? ngayon, para kahit di mo ako kilala, boss, tawag mo sa akin. Right. So, Lucio, ano yung, can you tell us something about yourself? For example, yung reach mo right now, where are you present? Anong platforms ka nandoon? Sa lahat ng platform, lumalabas ako sa TikTok, YouTube, Facebook. Yun, active ako dun sa lahat ng yun.
And kung gusto nyo ng pampagood vibes, medyo problemado kayo sa buhay, yan, nood lang kayo sa mga video-video ko. Kasi yun yung goal ko eh. Makapagbigay na Magpasaya. saya. Oh. Yan. So, saktong-sakto, no, Lucian, nandito ka sa ating program today. So, in your content na gaya ng mga prank videos, may rules ka ba na kino-consider bago mo siya i-publish or bago mo even gawin yung skit? Nung nag-uumpisa ako, wala. Kasi, syempre, hindi mo pa alam yung mga limitation, hindi mo pa alam yung mga restriction ng mga bagay-bagay. Basta, kung ano yung maisip mo, go natin, i-take mo ng camera, kailangan ma-shoot lahat yung mga importante, yung reaction ng ipaprank, kung maiyak, masumigaw, mapamura siya, or what. Importante yun eh. So, dati wala. Pero nung na-experience ko yung mga restriction, kasi yun, isa yun sa kumbaga cancer kung tawagin sa aming mga content creator. Kasi, pag yung mga platform namin, nagkaroon ng restriction yan, kahit gaano pa kagandang content mo, hindi ka na i-distribute ni platform. Wala na makakapanood yan. Kung meron man, pero hindi na sinlaki ng reach mo, kahit pa million followers ka. So pag na-restrict ka, para ka na lang parang daig mo pa yung mga 100 followers, ganun. Secret pala. Ngayon, medyo nagkakaroon na ako ng mga idea kung paano yung mga restriction na yun. So ngayon, medyo nililimit ko na rin. Pag alam kong hindi siya karapat dapat i-upload, personal na lang. Pero kasi ako, kahit off-cam ako, medyo loko-loko ako. Mamaya, pwede ko kayong prankin dito. Hindi, medyo seryoso po talaga. Kaya ang nangyayari sa paggawa ko namin ng video, parang wala lang. Kasi kahit yung off-cam, ginagawa rin namin siya. So, masaya lang kami. Good vibes lang talaga. Good vibes lang. And then since you mentioned, Lucio, no, na you're maximizing the usage of social media, kilala ka sa iba't ibang uri ng platforms, ayan, Facebook, TikTok. Gusto ko naman tanungin yung effectivity nito sa page mo, yung engagement nito sa page mo, sa mga views mo, sa reaction, after mo mag-pull up ng mga prank or mga ganitong uri ng videos. Actually, hindi pa naman ako kilalang kasi mas marami pang mas kilalang kilala. Pakisabi nga, Ilan ilan na ulit yung max? Hindi, maliit lang yung followers ko kumpara sa mga iba. Pero, ang effective niya, yung nangyayari ngayon sa akin, through my experience na rin, maganda. Parang pag nakikita ka ng mga tao, parang idol ka Gugrow nila. talaga yung engagement. Idol ka nila, ganun. Tapos, yung mga OFW, sila yung talagang tuwang-tuwa ako pa nagko-comment sila kasi nafe-feel daw din na parang nasa Pilipinas lang sila. So, yung homesick, yung pagiging homesick nila, ganun. Siyempre, hindi naman din natin masabi kung ano yung sitwasyon nila doon. Pero dahil sa video ko, parang nafe-feel daw nila na Pilipino pa rin sila. Right. Yun. Tsaka, isa sa talaga sa kung bakit ko to ginagawa. Kasi, even ako, mahilig akong manood ng mga comedy video. So, iniisip ko, kung ako, nauubos ang 3 oras ko kakanood ng comedy video, maraming kagaya ko. So, ginawa ko yung video. Totoo pala yung sinabi ni Sir, no, na parang galing siya sa soap opera, parang mayroon siyang influensya ng soap opera or like comedy videos, ganyan. Tapos, ganun lang din yung ginawa ko. Kasi, di ba, before, nanonood lang naman din ako. Idol ko sila. Kasi ang gagaling nila, parang napapatawa nila ako. Idol ko sila. So ngayon, ganun na rin yung nangyari sa akin. Dahil napapatawa ko sila, nagiging idol na rin nila ako. So dahil nga idol ka ngayon na maraming ng mga gusto mag-prank at syempre yung content na you put out online makes you some sort of already like an influencer. Yes. Kasi 'di ba given na the content that you put out there somehow inspires also others to do the same or make their own. Meron bang case ever na from your contents na medyo kumbaga traumatic ba or parang na-call out ka ba ng anyone? Meron. Pero paano mo siya hinandle? Or how do you Meron. expect other influencers to handle it also? Yung editor ko nandun sa likod eh. Ano nga content natin yun? Yung sa Green Hills. Isa na yun sa Green Hills. Nagpanggap ako doon na, di ba sa Green Hills may mga phone? Yes. Pero di ba pwede mong i-check bago mo bilhin? Pag-check ko, bigla akong tumakbo. Then, pagdating ko sa isang sulok, bigla akong, hello? Okay po yung signal. Siyempre, hinabol ako ng bantay. Pero nagpahabol lang ako. Gets niyo po ba yung content? Yes. Parang lang siya. Parang kala mo din ako. Pero tinesting ko lang. Ngayon hinabol. Hindi sinasadya. Siyempre, public yung video. Na videohan. May isang babae doon na galit na galit. Na gusto talaga. Dinimanda talaga may actually. Kasi buntis siya. Tapos ayaw daw. Kasi ang nangyari sa kanya, na-shock siya. Tapos, ayaw niyang, yung itsura niya, ayaw daw niyan. Tapos binubuli daw siya ng mga kaibigan niya ngayon dahil
uy, nakita ka siya sa doon sa video, grabe, love trip yung mukha mo. Tapos ngayon, hindi niya kayang i-take yun. Ngayon, nagalit siya sa amin. Didemanda niya daw ako, hindi ko i-delete yung video. Ako, ginawa ko, it's public. Hindi ko kasalanan kung nakuha na ka ng ganun yung itsura mo. Kasi public naman yun eh. Maintindihan ko kung hindi siya public. So, hindi rin naman kita kinontent. Nagkataon lang na nahagip ka doon, so hindi ko dinilit. Ang nangyari, yung editor ko yung kinasuhan. Oh no, nadamay pa siya Oo, sa content mo. Ngayon, dahil hindi niya yung editor ko yung kinakasuhan, na hanggang sa mismong taga-NBA na yung tumawag sa akin. Right, And right. yun, Boss Lucio, matanong ko lang si Sir, Sir, it's all about the public di ba? Yes, yes. Tulad nga sinabi niya nga na, hindi ko naman kasalanan na makuhanan ka kasi nag-video kami in public. So, sa tingin niyo po ba, in such point po, pagdating po sa batas natin, Sir, talaga po bang like, May I know ano exactly yung... Actually, ngayon kasi may batas na ata na pag walang consent ng nung tao, hindi mo talaga pwede Even upload. though- Pero kasi before, wala Yes. pa yung batas na yun. Oh, So, may ako. Pero ngayon, yun nga, dahil nga may batas na, tapos nga naramdaman namin yung kaba, kasi taga-NBA na tumawag sa amin. Correct. And yun, at least, okay, may limit. Alam na natin. May limitation. Alam na natin limitation. Pero ngayon, hindi na talaga ata po pwede yun. Kasi meron ng batas. may batas na? Yes, Sir. Nakakaroon talaga ng conversations na ganyan, no? Tapos maraming mga teachers kasi na content creator din on Facebook, tapos may conversations, especially the past few weeks, may mga na-call out na bakit pati yung mga estudyante ninyo ay nahahagip dyan sa content. video, especially kung minors, no? As we mentioned kanina, no, sasabihin nila na naapektuhan yung mental health nila, yung Right, kanilang emotions, diba? Na sila lang naman din yung makakapagsabi talaga, no? We cannot judge on behalf of them. Hindi naman natin pwedeng i-invalidate. Sasabihin natin, parang yun lang, diba? No, we cannot really say anything about that, no? So maganda din siguro na may mga ganyang efforts na din, no, to make vloggers, no, and content creators aware about these things. At saka mabanggit ko na lang din, no, matagal nang may efforts na magkaroon daw ng code of ethics, di ba? Have you heard of that? Dapat na magkaroon ng code of ethics yung mga digital content creators. And that conversation has been going on for years. Dati nga mga vloggers lang. Pero ngayon wala nang parang they cannot really parang meron silang broad idea on what ano yung mga bawal, ano yung hindi. Pero yung codified talaga, itemized, the way it is for journalists, di ba? Meron tayong KBP, meron tayong Philippine Press Institute. For bloggers, parang wala, no? Hindi umaabante wala pang guardrails na parang clear institution na set in So, place. talagang without that, wala naman kami accreditation the way you do, no? Ang mangyari na lang talaga dyan, magle-legal redress yung mga tao, magbabanta sila, ay, na-violate ako. Magdedemanda ako ng, sa anti-cybercrime law, ganyan. Because my identity was used, no, Right. Meron akong tanong lang, no? So, syempre, usapang pranks and content. Syempre, hindi lang naman yan limited sa kung ano yung, sino yung naglalabas. Sometimes it's also about the season, kung kailan siya nilalabas. Yes. Meron akong thought na pumasok sa utak ko kanina lang, no? With regards sa April Fool's Day. As a content creator, do you think na yung mga ganong seasons na abuso ba sila as an avenue to create harm? Or like, for example, in terms of pranks, limitations ba na dapat on your end? You think there should be limitations on what you release on those kinds of seasons? Like April Fool's Day. Ako kasi araw-araw April Fool sa akin. Araw-araw Halloween sa akin. Hindi, ganun kasi yung content ko. Correct. Pero yung like yung nangyari nga na issue na sumikat, siguro para sa akin kasi hindi naman talaga alam ng Pinoy yung minsan yung April Fool's Day. Hindi kagaya sa ibang bansa na talagang pag April 1, automatic na yan na wala ka dapat papaniwalaan ni kahit kamag-anak mo. Parang ano na siya, culture na siya dun sa ibang bansa. Yes. Na lahat ng lalabas sa bibig ng isang tao, may post man sila. It's April Fool's Day ngayon. Ngayon, dito sa atin, tingin ko, hindi pa kasi natin talaga, ang alam lang natin is joke yung mga Pero kailangan mo pang sabihin yung April Fool's Day para mag-gets nilang joke lang yon. Hindi kagaya sa ibang bansa na kahit wala nang ganon, dahil April 1 ngayon, wala dito totoo yan. So,
para sa dito sa atin, hindi pa talaga, Hindi siya effective. Hindi siya ganun ka-effective. Parang Hindi lahat makaka-relate. Tsaka masyado tayong, ang mga Pinoy kasi medyo sensitive. Traditional. O sensitive. Traditional. So, para sa hindi effective talaga. Right. Binura nyo o hindi? Anong ginawa nyo doon? Binura pa rin namin para, kasi nung nalaman kong pregnant siya, syempre, yung mabibigay kong stress sa kanya. Nung una kasi hindi naman niya sinasabi. So, ang alam lang namin, Ay, nagagalit mabasher lang lang siya. So, parang iniisip ko, ang babaw naman ng dahilan niyo, ma'am, porket niloloko kayo ng kaibigan ninyo, parang nung nalaman kong buntis siya, medyo na-consider ko yung request niya. Kasi nga naman, baka naman talaga nakaka-apekto sa kanya. Mami, maano pa yung baby. Correct, So, correct. dinilit ko na. Mga Pero special hindi kasi ako talaga situations. nagpa-public prank. Bibihira lang. Tsaka again, it's all for good fun. Iba-iba ang humor, di ba? Per Originally. culture. Yeah. So, syempre, medyo mainit ulit yung discussion Yes, natin yes, dahil may mainit. nadagdag dun sa ating discussion na Sinususo, magugulat na lang oo. tayo mamaya. May Meron na prank tayong rin po expert kami. and Oo. meron na tayong influencer. Yes. Pero bago yan, bigyan lang natin ng konting break para sa mga schoolmates natin dyan. Kaya, dyan lamang po kayo at magbabalik ang Schoolmates! Okay, nagbabalik ang Schoolmates. Boss. Siyempre, boss pa rin ang tawag sa kanya. Lucio no? na lang po, Lucio. Sure, yan. Sure. Bossing, wow. Medyo lang ako doon, adamant lang ako na boss yung tawag ko sa kanya dahil nagulat talaga ako sa viewership niya. And speaking of viewership, syempre napunta na tayo sa mga audience mo. Sa tingin mo as an influencer, kung ikaw ay merong platform with your co-influencers, ano sa tingin mo yung dapat maging considerations nila before actually doing pranks? Paggagawa kasi ng pranks minsan, para sa akin kasi, kung mapapansin, ewan ko kung napapanood yun yung mga pranks ko, bibihira akong gumawa ng pranks na nagawa na. Correct, Lahat correct. Medyo ng bago pranks talaga ko eh. talaga bago. Kaya mas gusto kong ako yung ginagaya. Kaya hindi ko rin masagot kasi hindi ko talaga kinasanayan na porket pranks yung gagawin kong content, porket nag-viral ito, gagayahin ko. Hindi ko siya ginagaya talaga. Gumagawa ako ng sarili kong twist, kwento, and nag-i-improvise talaga ako ng sarili kong prank. Gagamit yung imagination ko. Pero kung yun nga, babalikan natin yung tanong mo para sa ibang mga gustong gumaya ng pranks. Para lang sa akin, para hindi na kayo ma-stress and hindi nyo napagdaanan yung mga pinagdaanan kong problema. Siguro iwasan lang natin yung mga dugo. Kahit pa sabihin mong pranks yan. Isa yan sa minsan na dahil technology, AI na, nami-misunderstand na ng AI yung dugo talaga yan. So, flag, Trigger restriction, warning siya. warning agad. Mga baril, kahit laruan yan, so automatic rin yan. Trigger yun, iwasan na lang yung mga ganun. Pero, sa reaction naman ng napaprank, siguro iwasan din nila yung sobra na tumili, umiyak. Okay lang naman yung magulat, pero yung umiiyak na kasi pwede na maging bullying yun. Papasok na siya sa bullying. Hindi na siya comedy. Kasi inaano mo na talaga yung feelings niya. So, yun. Dapat kasi pag sa pranks, napansin ko lang, nung ngayon, kailangan, pag na-prank mo na and then nagulat na or umiyak na, dapat bigla mo nang bawiin. Like, pranks lang to, wag mo nang palalain. Or kung gusto mong palalain, off ka muna. Wag mo nang isama dun sa vlog mo para hindi ka... Yun lang yung matitips ko. Para hindi na nila pagdaanan yung mga problema na pinagdaanan ko. That's why marami akong page dahil nare-restrict na nare-restrict. Correct. Yun, parang hindi na nila pagdaanan. Iba rin kasi yung may community guidelines din about yung mga But I'm sure naman na it was all in good faith. Hindi naman yun, there was no ill intent for most of the content creators naman talaga. It's all just for good fun. So, sir, sa tingin mo, hanggang kailan magiging patok ang pranks online? Siguro, Lucio and Mark. Ako para sa akin, hanggang apo ng apo ng apo. Kasi hindi malalaos yung pranks eh. Di siya fad, no? Kasi actually, narinig ko kanina, pinag-usapan nyo na yan, dati pa lang, bata pa lang ako. May mga wow mali na. So, siyempre, mas na-evolve lang ngayon. Like, siyempre, sa technology. Sumasabay din yung prank Correct, sa technology. So, tingin ko kung ano man yung mangyari in the future, sasabay lang din yung prank doon. Ganun lang din yung mangyayari. Right. Nararamdaman ko. Tsaka kasi, sino bang may ayaw matawa?
Correct. Parang Kasi iba ayaw feeling sumaya. ko, ayaw Oo. sumaya. Kaya feeling ko hindi siya maluluma or malalaos. Correct. Pwedeng malaos yung nagpa-prank. Pero yung prank, hindi malalaos. Doon ako mas naniniwala. Ako, pwede akong malaos in the future or... Hindi yan, for sure. Hindi. Pero ganun yun, ganun. Yung prank, hindi. Pero kung hindi na yun yung content, ano yung magiging alternative content? Actually, may alter ego ako sa mga nakakilala sa akin talaga. Dream ko yung mga ganito, studio. Kasi ano talaga ako, tech reviewer ako. Wow! Tech reviewer, nag-unbox ako ng mga kung ano-ano. Phones. Ng phone. Diyan ako nag-umpisa. And then, diyan ako nakilala as Boss Lucio. Matino. Seryoso. Tapos hindi talaga ako tumatawa doon. As in, seryoso. Medyo may comedy siya, pero seryoso siya. And then, nagkaroon lang talaga ng break na ganito, nag-comedy. Right. Mas nag-full-time ako dito. So, yung ano na lang, minsan-minsan na lang. Side hustle mo na lang. Pag Side feeling mo hustle. hindi ka natatawa today, say, magre-review ako. Sayang pa rin kasi syempre, naka-server play button ako doon. Parang pag nakikita ko yun, sayang to, pinaghirapan ko to dati. Parang, Yun yung aim mo or goal Siya mo. ma-exert ko lang, no? Kasi sabi ni Boss Lucio, sir, ito tanong ko po sa inyo. Sabi niya po kasi, pwede kasing, hindi natin mag-guess kung hanggang kailan yung buhay talaga ng prank culture, no? Pero, yun nga, maaaring maprolong hanggang sa kaapu-apuhan natin, maranasan nila yung prank culture. In your perspective, sir, tingin niyo po ba habang nagkakaroon po tayo ng mga innovations and everything, habang nagre-request po yung mga tao ng more contents, like, yan nga, mga pranking contents po, tingin nyo po ba mas magre-request pa po sila ng mas mga malalaking prank contents in the future? Ang kaibahan kasi, di ba, gaya na nabanggit ko kanina, itong mga prank content on television, no, matagal na, pero yung feedback ng audience, ang tagal-tagal, merong binatong sabihin natin, no, off-color joke si Joey De Leon back in the 90s, back in the 2000s. Paano magre-react yung tao doon kaagad? Hindi, no? Parang siguro word of mouth, ano pa naman ba kagawin? But kayong dalawa lang na magkaibigan, pero ngayon iba na, no? Because you post your content on social media, right there and then makakapag-comment na kaagad yung mga tao. May narrative na kaagad yan. No? Na dati hindi possible. Siguro susulatan mo yung network kung saan lumabas yung show. No? But now, the feedback is immediate. Wala nang barriers yan. And so, mas nakakaroon tayo ng awareness ngayon na kung ano yung dapat, ano yung hindi. Even without a formal structure saying that. No? Na wala namang talagang code of ethics nga dito sa Pilipinas. Pero may guidelines yung platform, yung Facebook, yung TikTok, ganyan. So, at saka yung mga netizens, meron na rin tayong awareness na kagaya no, if you remember, nung April 1, na, di ba, in the days leading up to that, may mga nagpo-post on social media, let's not joke about these things, no? Having chronic diseases, having, being pregnant, yung mga ganyan, no? Na maganda, mas nagiging vigilant yung audience. So, I think, yung prank, siguro as a type of content, as a genre, magpapatuloy. I agree with you, no, na posibleng makakaroon na ng mga bago, no, yung mga next generation of comedians, ganyan. But yung guardrail siguro ay mas nandiyan na. Right, no? right. Mas nandiyan na. At saka, siguro masasabi naman natin na bibihira naman yung mga off-color, I think. Kasi talagang Bagong forms na, malamang ng bagong pranks forms yung mga na. yan. Or baka mas, mas maging malaking platform pa. di ba yung joking about 1/6 wallet? Yeah. Luma na yan, di ba? Pwede mo iba naman. Correct, No, correct. suicide So, jokes, lalong hindi maganda. Right. No, but- So, Sir Mark and Lucio, no? Nahihirapan ako kasi sir ko siya, tapos binoboss kita. So parang, my Lucio God. na lang po, I- Lucio. So, siguro ano na lang ang advice ninyo? Siguro I'll start with you, Sir Mark or Advice, Mark. yes. Na both to the audience and to the creators themselves about not only just the prank culture, but social media itself. Siguro number one, we have to understand the permanence, no, of the content. Na kahit na sabihin mo na 1 week lang naman yan, pero most likely, meron nakapag-download niyan, meron nakapag-record somewhere Right, niyan, right. no? Meron nakapag-screenshot. So it stays there. So that should give us pause on what to post. Yes. No? And then also the clear understanding that we have an audience na very diverse, as young as ideally, di ba, dapat kapag may age limit ng Facebook, di ba, dapat kapag 13 Ako, 6 yata. years old bago binigyan ng phone. Di ba 13, dapat hindi ka pa pwede sa Facebook? Paano kaya kung 6 years old yung
napapanood. Nagpe-Facebook na yung mga bata, di ba? So, we have to be mindful of that. And then also, yung location ng prank, the nature of the prank, na titignan din natin na baka meron bang posibleng mawala ng trabaho dahil dito. Nabawa yung nakwento ni boss kanina, yung manong na nagbebenta ng phone. No? Paano kaya yun? Na-feature siya doon, biglaan. Hala, hala, you're not doing your job, baka ma-fire ka, di ba? Yung mga ganyan. Or what if nandyan yung nature din, Right. paano kung matanda, senior citizen, may heart ailment. So, we have to be aware of that. And then, siguro, constant brainstorming lang talaga, no, ng content, I think, good and well. Lucio, ikaw naman, in response siguro, or addition na lang din sa nabanggit niya. Sa mga kapwa ko content creators dyan, ano lang naman ang masasuggest ko sa kanila is paghusayan pa nila. Siyempre, galingan parehas nyo. kami ng magkakaibigan kami, pero siyempre, magkakalaban kami sa views. So, kung Correct. gagalingan nila, huwag kayong magalala, mas gagalingan ko pa. Yun ang mababayo ko sa nila. Pero sa audience naman, para sa akin sa mga audience, minsan, lalo na sa mga kapwa Pilipino ko dyan, huwag kayong masyadong seryoso sa buhay. Yan. Maging masaya lang tayo. Minsan kasi masyado na tayong affected sa mga nakikita natin sa social media. So minsan, like what I said, sabi ni Sir, yun nga, nagagaya na siya ng mga bata, pwedeng magaya ng mga bata. Ang akin dito is parang entertainment lang to. Para lang tong TV. Di ba? Parang kung may kontrabida dun sa TV, di mo naman ginagaya yun eh. Pero di ba naiinis ka sa kanya? Pero hindi mo siya ginagaya. Same as social media. Kung nakakainis kami, nakakatawa kami, yun. Pero lagi niyong tandaan, behind the camera, iba kami. Tao pa rin. Tao sila. pa rin kami. Correct. So, wag nila... Yun. Kinabahan mo siya kasi gagawa pa siya ng prank. Pero Lucio and Mark, syempre, as a platform, no, ano ang inyong mga social media accounts so they can follow you and converse with you? Baka It's your time. may mga ano tayo dyan, mga idols na kayo at maaaring may mga bashers din tayo. Yeah, So sure. yes, go! Sure. Okay, yan, please follow me at Filipino Scribe on Twitter, Facebook, and saan pa ba ako? Instagram. Yan. Thank you. And also, FilipinoScribe.com, may blog. Lucio, yes. No need Sa for akin man, introduction. Boss Lucio lang. Boss Lucio sa lahat ng social media. Pero kung gusto niyo rin ng mga iba pang mga content, like nga yung sinabi ko kanina na gusto niyo ng seryoso, so Boss Lucio pa rin yun. Yan, search niyo lang Boss Lucio sa Google para mas madali na. Lalabas Right, niya lahat. right. And sa mga basher ko dyan, huwag kayong mag-alala, papansinin ko rin kayo. Yan. Oo. Message nyo lang po siya kung gusto nyo ma-feature sa mga ano niya, content niya. Collab. Yes. So once again, maraming salamat, no, Boss Lucio, Sir Mark, sa inyong mga naging insights na nabanggit sa amin kanina. And it's such a holistic view, no? Kasi syempre, iba yung feeling ng ikaw yung gumagawa ng content. Iba rin yung feeling ng ikaw yung nakakapanood at ano rin yung sentimento ng mga nakakapanood doon sa mga content ninyo. But again, ang sinasabi lang naman natin sa both audience and content creator, syempre share and empathy. Kindness pa rin, di ba? Kung ano man yung pinapakita natin sa labas, ng uri ng respeto at syempre no yung pagpapakitang tao din o pakikisama din no dun sa mga nasa both digital and offline na landscape natin. Dapat ganun din yung ine-extend nating respect. And in pranks dapat maging mas matalino tayo. Yun lang, no? Huwag maging masyadong seryoso. But at the same time, let's be responsible and accountable for what we show online. And syempre, maraming salamat sa inyo dalawa. Marami kaming natutunan na fresh knowledge galing dyan sa social media and sa pranking culture. And with that, sa About Usapin, sa About Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makisa dahil ang opinion ninyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang